So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo guys, minsan napapaisip na lang talaga ako na napakahirap din pala no, sobrang hirap ipagtanggol ng ating mga kapwa Pilipino. Kumbaga, in short, parang ang hirap ipaglaban ng bansang Pilipinas guys. Kasi you know, ito yung issue ni Guo. So ngayon nga po guys, itong mga tao doon sa Bamban Tarlac ay nagsalita na nga po guys. Ukol nga po dito sa kanilang alkalde na si Guo, na si Alice Guo, na talagang pinupush through talaga nila na itong si Alice Guo is isa daw pong Filipino. So sabi nila na nakababata daw, simula pa daw nung bata, si Guo ay nandoon na daw po yan, 7 years old, pero wala naman silang maipakitang ebidensya, puro lang bunganga. So hindi ko alam kung may sapak ba sa utak yung mga tao dyan or natatakot lang kasi alkalde, kasi 'di ba pwedeng anytime pag magsalita sila ng against ay baka 'di ba ipategi or baka nabayaran, we do not know lang, pero pinupush through talaga nila na itong si Alice Guo is isa daw pong Filipino at madami daw pong nagawang mabuti itong si Alice Guo doon sa kanilang lungsod sa Bamban. So anyway guys, there's nothing wrong naman kung madami siyang nagawa dyan sa Bamban kasi first of all, alkalde siya eh. So talagang duties and responsibility niya na paglingkuran ang kanyang lungsod. Anyway, may mga iba't ibang klase din naman ng alkalde na pag naupo ay syempre inuuna yung pangangamkam, pero tapos kinakalimutan na yung kanilang lungsod. Pero kasi yung case ni Guo is very different guys, kasi parang ano siya tanim tao. Alam niyo yung tanim tao guys, kumbaga parang yung mga Chinese national, hinihimok niya na sige, dito kayo sa Pilipinas kasi napakadali lang ng requirement sa Pilipinas. At yung malala pa dito guys, is yung sangkot, yung kanyang pangalan, dito nga po guys, sa illegal na gawain. At yung kanyang kasosyo ay pinaghahanap doon sa PAOK, which is a Philippine, sa Republic of China. So, you know what guys, ang hirap nyo talagang ipaglaban eh. Diba? Tayo sana mga Pilipino nagtutulungan. Kaso ang problema dito guys, ewan ko ba. Panoodin nyo na lang tong video. Dinipensa ng mga taga Bamban Tarlac si Mayor Alice Guo sa gitna ng issue ng alkalde sa kanyang citizenship. Bata pa lang daw si Mayor Guo, kilala na raw nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Guo. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Wait lang, okay. Lagi namang sinasabi yan ni Alice Guo na meron daw silang farm, and in fact sinabi niya na home school based daw po siya. Kaso ang problema dito, bakit may mga certain question na hindi niya masagot, kagaya nga lang ng yung kapatid niya na sinasabi niya only child daw siya, yung mga inconsistent na sagot sa mga tanong ni Senate Chairwoman Risa Ontiveros. And very red flag naman guys na late register ka ng live birth mo, tapos first time voter na parang biglang kabuti ka lang na 'di ba na sumulpot, 'di ba na tatakbo ka agad bilang alkalde, tapos wala ka namang history na kaalaman ukol dito sa politika. Very red flag. Tapos hindi mo alam kung saan ka pinanganak, o dyan pala siya lumaki, pero bakit hindi niya alam kung saan siya pinanganak? And kung sinasabi niyong Filipino siya, well, hindi ko masasabing totoo yun kasi si Alice Guo na mismo ang nagsabi na ang kanyang tatay is half Chinese. Hindi, ang kanyang tatay is Chinese at ang kanyang nanay Pilipino.
noong eleksyon. Yan yung pagkakasabi niya. Pero doon sa Senate hearing, ang sabi niya, half Chinese lang daw po ang kanyang ama at true Filipino ang kanyang ina. Tapos, eto guys papakita ko muna yung Sino daw po? Si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. alright. 'Di ba? Ano yung sabi niya? Siya na mismo, galing na mismo sa kanyang bibig. Oh, Chinese ang tatay ko. Half Filipino naman ang nanay ko. So, pinakilala niya ang kanyang sarili. Diba? Tapos sasabihin nyo, true-blooded Filipino siya. Minsan talaga guys, ang hirap ipaglaban ng Pilipinas, no? Ang hirap ipaglaban ng mga tao sa Pilipinas. Mahal ko ang bayan natin, pero minsan sobrang hirap na din ipaglaban. Kasi tayong mga Pilipino, nauuto tayo ng mga ng mga ibang lahi. Ganito na ba kabilis mauto ang ating mga ang ating kapwa Pilipino? Diyos ko po. Anyway. Tinuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas daw nilang nakikita doon si Go noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta doon sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Go noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandaan kinwestiyon noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Go, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Go nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Go. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpafile po ng disqualification. Okay, yan. Ganyan po kaluwag ang COMELEC. I think this is the right time para magpasa ng batas in aid of legislation na bago ang election, 1 year before, mag-submit na agad ng COC itong mga kandidato, then imbestigahan, mag-background check ang COMELEC sa personality nitong mga kumakandidato. I think this is the right time. And parang feeling ko need na talaga na baguhin itong ating 1987 Constitution in terms of selecting official kapag yung mga kumakandidato. Kasi parang parang anluwag natin sa pulisiya na 6 months na nakatira ka sa Pilipinas or 10 years must able to read and write and tawag dito, live birth. Pero guys, kapag ikaw ay tatakbo bilang kung ano pa man yung tatakbuhan mo, alkalde man yan or congressman or kahit saan ng posisyon, pupunta ka lang ng municipality ninyo, hihingi ka lang ng file. Hindi ka na hingian nila ng ano pang tsetseburay. Bagkus bibigyan ka lang nila ng file kasi lahat naman tayo ay may free will na tumakbo kasi yung qualification nga guys masyadong maluwag. 'Di ba? Dapat sana higpitan.
Anyway, going back dito sa ating topic, there's nothing wrong naman kung mabuti bilang alkalde itong si Guo. Ang problema kasi guys, yung kanyang pangalan is sangkot sa mga illegal na gawain. And yung nakakaiyak nga dito guys, ay gusto kong damhin ninyo ha, yung nakakaiyak dito na part, yung Pogo operation na yon is bilong po dito sa mga hackers na naghahack dito nga po sa ating government agency website. So, 'di ba? Ipagtanggol nyo, mahalin nyo ang bayan nyo. Pero bakit parang sinusupil ninyo? Parang nilalaglag nyo kami, tayong mga Pilipino sa bangin na parang hindi na nga tama, pinaglalaban nyo pa. Walang problema kung Filipino siya, sige sabihin na lang natin. Kaso, ang problema dito guys is yung pagiging sangkot niya sa illegal na gawain. At mantakin nyo sabi niya, tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros na meron ka palang pagmamayari na chopper na nagkakahalaga ng 138 million or katumbas ng 2,400,000 in dollars. Tapos ang sagot niya, hindi na daw siya yung may-ari nun. Pero nung tinanong siya kung kanino niya ibinenta, hindi niya masagot. The inconsistency, mga kababayan. Kaya minsan talaga, ang hirap-hirap ipaglaban ng ating mga kapwa Pilipino dahil sila na mismo ang naglalaglag at parang sumusupil sa ating sariling bayan. Anyway, ewan ko ba dito sa mga yan? Ewan ko ba, naiiyak na lang talaga ako. So, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.